Ang Amerika nakamonitor na pala sa Ayungin Shoal. My goodness, nakakagulat na balita to mga kotsero kasi ngayon lang lumabas eh. Ngayon lang lumabas yung balita tungkol dito. Apparently, meron daw US aircraft na nakamonitor nitong huling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Grabe yun mga kotsero. Hindi natin in-expect. Nakakagulat yun. But anyway, pag-uusapan natin yung maya-mayang konti lamang, pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po mag-shoutout muna sa ating mga kaibigan dito sa Sendwave! Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, mga kotsero ha. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, ay register nyo yung bank account details, and then pwede na kayo po kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na Coach Jared, ay may karagdagan pa po kayo makukuha na $20 free credit sa inyong unang gamit. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, so there you go. Okay, pag-usapan na natin to. My goodness. Nakakagulat. Hindi natin in-expect lahat Okay na. Ito yung balita kanina sa Remate. Remate naman to. Ayan, sa Remate. Anong sinabi ng Remate? Pentagon walang pahayag sa namataang US aircraft sa PH resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ay, my goodness. So, mga kotsero, so lumalabas, most probably, they're monitoring itong second attempt for a resupply mission papunta ng BRP Sierra Madre. Mga kotsero, kanina po, di pala kanina, nung itong mga nakaraang araw, alam naman natin na binomba ng tubig yung ating mga barko o bangka na magdadala ng mga supplies doon sa Ayungin. Excuse me. So, naging malaking kontrobersya to, di ba? Kasi bakit nga naman ganon? EEZ namin yan. Amin yung Ayungin Shoal. Walang karapatan ang China dito. Pero kung umasta, akala mo kapag aari niya yung buong karagatan. Yun. So, naging malaki issue yan. Tapos, namaya ng iba. May dadagdag ako dyan. So, ayun na nga ang naganap, mga kotsero. Pero, apparently, itong pangalawa, di ba sinasabi nila na nakalusot yung dalawang bangka at nakapag-supply tayo ng maayos. Hindi kaya nakapag-supply ng maayos ay dahil natunugan ng Chinese Coast Guard na nakamonitor ang Amerika? Kaya pinayagan ng tumawid? Hindi kaya. Hindi natin alam. Pero basahin natin yung balita. Ito po yung balita kanina ng Remate. Ngayon, August 27. Okay. So, ano pong sabi? Manila, Philippines, walang direktang sagot ang Pentagon sa mga katanungan kaugnay sa namataang eroplano ng Estados Unidos na nakita kasabay ng resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Okay? Kasabay ng press briefing, hindi direktang sinagot ni Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder ang tanong kaugnay nito. Ngunit sinabing nananatili ang suporta ng US sa Pilipinas kaugnay sa issue ng national sovereignty. Yun yung sagot ni Brigadier General Pat Ryder sa kanyang press briefing. Nung namataan na merong US, may American, what do you call this? Airplane. Airline ang nasa isip ko. Airplane lang. May US airplane na nagmo-monitor sa may resupply mission nung mag-resupply sa Ayungin. Sabi ni Ryder, Brigadier General Ryder, I don't have anything specific to report in terms of US military assistance. I believe the Philippines can provide details about their operations.
So yan, ipinaubaya na lang sa Pilipinas ang pagkukwento dito tungkol dito sa what do you call this? Tungkol dito sa ano? Sa what do you call this? Sa military assistance ng ano na ginawa ng Amerika. Imagine naka-monitor lang sila sa langit. Angels. Anyway. Samantala, sinabi ng Pentagon Press Secretary na palaging nakaalerto ang US at nakahandang tumulong sa Pilipinas anumang oras na kailanganin ito. O yan. So may commitment. Okay. Anytime daw na kailangan ng tulong ng Pilipinas, nakasuporta daw ang Amerika, sabi. We have publicly expressed our support for the Philippines and their right to sovereignty as well as their right to operate within their own waters. Tama naman to. Tama naman to, mga kutsero. Kasi, again, may UNCLOS. Pag-usapan natin yung UNCLOS. Huwag natin pag-usapan yung historical claim. Wala na yun. Nung pumirma sa UNCLOS, ang China, nung pumirma sa UNCLOS ang Pilipinas, automatic, lahat ng historical claim na yan, under negotiation. Pag-uusapan ulit. Okay. So broadly speaking, we will continue to work closely with the Philippines to provide support as they request. And I'll leave it at that. Ayun. Doon na lang daw iiwan ni Brigadier General. Yan. Kapag kailangan daw ng tulong, nandyan lang daw sila. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Mukhang there's something fishy about this, guys. Magsasalita kaya ang DND dito? Sana magsalita po ang ating Secretary ng National Defense, no, si Secretary Gibo. I'm sure he will. Alam naman ni Secretary Gibo yung gagawin niya. Pero sana maglabas siya ng statement tungkol dito sa nangyari na to. Okay, sa ulat, namataan ng isang US Navy surveillance plane na umiikot malapit sa Ayungin Shoal habang hinaharas ng Chinese Coast Guard ang Chinese Maritime Militia ang Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission. Nitong Biyernes, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na ang eroplanong nakita kasabay ng resupply mission ay bahagi ng Freedom of Navigation Operation ng US. So, nagsalita na pala si Secretary Gibo. Kasama daw to sa FONOPS o Freedom of Navigation Operation ng Amerika. Siguro yung gusto nilang testingin yung airspace, kung i-challenge ba ng China yung airspace natin sa ating sariling exclusive economic zone. Medyo OA na si China pag ginawa niya yun. Sobrang OA na ni China pag ginawa niya yun. Diba? Kasi airspace na yan hindi na yan dagat. So, baka ganun yung titignan nila kung i-challenge si China. In the role of the United States in those resupplies, they were providing freedom of navigation. They were conducting freedom of navigation operations on their own uncoordinated with us, which they do on a regular basis anyway. So sabi ni Secretary Gibo. Well, alam nyo kasi mga kutsero, ito po kasi yung dyan. Pagdating dyan sa freedom of navigation, magkakaroon lang ng makakaapekto lang yan negatively sa kahit saang bansa kapag pumasok na sila sa territorial airspace. Okay, sa airspace mismo ng teritoryo ng Pilipinas. So, I'd have to research kung saan mag-uumpisa yung airspace. I'm not sure kung katulad siya ng territorial waters na mayroong 12 nautical miles. So, I'm not sure kung ganun yun. I would have to do some more research. I'm not really educated. So, someone please educate me on that. But, technically, yung kapag yung it's outside of your jurisdiction, kung hindi parte ito ng yung airspace, okay lang. Hindi mo kailangan mag-report. Pero kung dadaan ka sa airspace ng Pilipinas, so halimbawa, para makapunta sila sa Ayungin, kailangan tumawid sila ng teritoryo ng Pilipinas. Yun, kailangan nila magpaalam dun. Pag ganun.
Otherwise, let's say, iikot sila sa kabilang side, di ba? At hindi naman sila tatawid sa teritoryo ng Pilipinas, hindi nila kailangan magpaalam. So, kaya nga sabi ni Secretary Gibo, lagi nilang ginagawa yan on a regular basis. So, it's not a concern, hindi siya issue. So, yun. Well, US might have coordinated it, but that's below my level of coordination if ever. Yun. So hindi raw dumadaan sa kanya ganyan. Kasi syempre, Secretary of National Defense ka eh. May mga tao ka na pwedeng gumawa ng ibang trabaho na yan. So, kaya yun ang sinabi ni Secretary Gibo. Samantala, siniguro ng Pentagon Press Secretary na sinusuportahan nila ang posisyon ng Pilipinas sa Thomas Shoal bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa kabila ng pilit na pag-aangkin ng China rito. Ito ang sabi ni Ryder. I think the Philippines has been clear about their view regarding that ship. And second, Thomas Shoal, we support the Philippines in defending and protecting their sovereign waters, sabi. Nininaw din niya na ang joint military exercises sa South China Sea kabilang ang Japan, Australia at Pilipinas ay walang kaugnayan sa insidente ng Ayungin Shoal. So that's a separate issue. Our exercises were planned well in advance and coordinated. So may mga nakakausap siguro sila sa DND or sa ating AFP para magpaalam kung tatawid-tawid. These exercises are designed to ensure that our countries can collaborate effectively, be interoperable, learn from each other, and strengthen the security cooperation relationships we have. This exercise is one of many that we conduct with partners and allies throughout the region. So, hindi lang pala daw sa Pilipinas ginagawa etong pagpapalipad na kanilang military aircraft, surveillance aircraft dito sa ating Ayungin Shoal. Again, mga kotsero, I'm not really educated pagdating sa airspace. Kung saan nag-uumpisa yan or how it functions yet. I haven't gotten around to studying it. Pero if ever, what I'm sure of, mga kotsero, is kung kailangan gamitin ng kahit sinong bansa ang ating airspace, kailangan ho nilang magpaalam. At regardless po yan, kung sila po kakampi, mas lalo kung kalaban, mas kailangan nila magpaalam. Pero mga kotsero, ako lang naman, sa akin, hindi masyadong issue yan. Meron lang ako nabasang isang pyesa kahapon. Actually, sa Manila Times to. Asian Peace, yun ang sabi. 15 hours ago nilagay. So, alas 12 na madaling araw, ipinost ng Manila Times. Kasi ito yung picture. Ayan, love thy neighbors, befriend thy enemy, blessed are the peacemakers, si PBBM friend to all, and then traidor, sabi niya. Sabi ni Commodore Tariela. Okay. I'm sure si Commodore Tariela can speak for himself. So, hindi naman niya kailangan na magtatanggol para sa kanya. Ang akin lang itong write-up, mga kotsero, yung parang medyo hindi maganda ang dating. Kasi, ito yung sinabi sa write-up. Ano ba yan? Ganyan. Okay, gito na lang. Ayan. I hope it's readable. Sabi, every attempt to understand rather than blindly condemn will be taken as a sign of being a traitor by those who think that patriotism should be based on hate rather than on what makes us truly Filipino, our ability to see things from others' perspective, which the word kapwa essentially means. In which ethical system is it an act of treason to pursue understanding rather than be swallowed by the hatred of the masses? Ay, may ganun factor, mga kotsero. Di ko alam kung sino nagsulat nito, si New Worlds. Kung sino man si New Worlds na yan, I don't know. Bagong mundo. Hindi ko alam kung sino yan. Pero ito yung sinulat nila. Okay. Sige. Let's try to break this down.
Every attempt to understand rather than blindly condemn will be taken as a traitor by those who think patriotism should be based on hate rather than what makes us truly Filipino. Okay, sige. These are just questions. I'm not I just want to understand kung saan nanggagaling tong write-up na to. What is there to understand? Ano ho ba yung dapat nating intindihin pagdating sa sitwasyon ng Ayungin Shoal, ng ating exclusive economic zone at yung ginagawa ng China sa Pilipinas? See, I'm not even using the word pambubuli. Ginagawa na lang para medyo gentle, no? What is there to understand? Ano yung mga factors na kailangan nating intindihin? Di ba? Kasi yung mga kotsero, tulad nito, ginamit nila yung salitang kapwa o siguro ibig niya sabihin pakikipagkapwa. Pakikisama. Okay, sige. Ang pakikisama, mga kotsero, sa palagay ko, should be bound by some ethical guidelines. Di ba? Kapag ikaw yung nakikisama, dapat merong commitment sa sa kasama mong pinapakisamahan na ethical guidelines. For example, meron kang ka-dorm. Di ba? Sa mga nag-dorm dyan nung college. Meron kang ka-dorm kasama sa dorm. Tapos burara. Burara sa gamit. Paano mo papakisamahan? Paano ka maikipagkapwa-tao sa kanya? Paano? Ikaw maglilinis ng kalat niya? Is that it? Or kakausapin mo siya at sasabihin mo sa kanya, Brad, Paps, pre, mukhang hindi ko gusto yung kung paano yung setup natin ngayon. Ano bang pwede natin gawin para mapaayos to? Ganun lang yung pakikipagkapwa-tao, mga kotsero. Okay, yun yung understanding. Ngayon, mga kotsero, let's take it on a large perspective. Large scale. Ano ang nangyayari sa Ayungin? Meron tayong claim na base sa international law. Meron tayong claim na ang pinagbabasihan ay batas. Batas po, mga kotsero. Na yung exclusive economic zone, tayo lang ang pwedeng gumamit. If ever man, merong ibang bansa na gusto maigamit niyan, pag-uusapan nung dalawang coastal states. So, halimbawa, si Vietnam, nag-overlap tayo ng EEZ sa Vietnam. Kausapin natin sila. O Vietnam, paano ba natin pag-hahatian to? Kasi pareho, pasok to sa 200 natin pareho eh. O pag-usapan natin kung paano natin paghahatian yung resources dyan. Ayan. Malaysia, Brunei, ganun din. Diba? Nag-overlap tayo ng EEZ eh. So pag-usapan natin, o paano ba natin maaayos to? Paano natin to gagamitin? May ganyan bang usapan kay China? Wala, di ba? Walang pakikipagkapwa na nanggagaling sa kabilang partido. Anong ginagawa ng China? Inangkin yung buo. So imagine mo na lang. Ganito. Let's say dorm pa rin. Sabihin mo, kinausap mo yung kasama mo sa dorm. Sabi mo, baka naman pwede pag-usapan kung paano natin maaayos yung living situation natin dito. Tapos ang sabi sa'yo, hindi, kwarto ko to eh. Gagawin ko ang gusto ko dito kasi kwarto ko to. Pero pareho lang naman kayo umuupa. Yan. Ganun po ang ginagawa ng China. Hindi ho sila nakikipagkapwa. Kaya nga mga kotsero, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung mga pro-China na umaargumento dito. Ano yung kailangan nating intindihin na parang hindi natin naiintindihan? Biktima ba ang China dito? Hindi. Hindi po. Hindi po sila biktima dito. Ang pinagbabasihan po natin, mga kotsero, international law. International law.
Kasi hodang merong historical claim ang China, tayo din naman may historical claim eh. Pero alam nyo ba mga kotsero, na-wave natin yung ating historical claim nung tayo ay pumirma sa UNCLOS. Kaya nga, nung unang gumawa ng baselines law, kinontest yan sa Supreme Court. Kinontest yan sa Supreme Court yung unang-unang baselines law. Kinontest yan. Ano po ang desisyon ng Supreme Court? Ang sabi po ng Supreme Court, if I'm not mistaken, I forget who made the decision. I think it was Carpio. Ang sinabi po ng Supreme Court ay dahil pumirma tayo sa UNCLOS, na-waive nawalan tayo ng claim sa Kalayaan Island Group. Pero, take note meron doon pero, according sa UNCLOS, meron tayong control sa resources ng mga nasa exclusive economic zone natin. Okay. Hindi ko sinasabing tama yung desisyon ni Carpio. Sinasabi ko lang, yun po ang naging desisyon ng Supreme Court. Whether it is right or wrong, only history will tell. Pero mga kotsero, yun po ang dahilan kung ba't nawalan po tayo ng claim, territorial claim sa Kalayaan Island Group, sa KIG. Kung nasaan ang Spratlys, kung nasaan ang Mischief Reef, kung nasaan ang Ayungin, and yan yung Kalayaan Island Group. Yan po yung dahilan kung ba't tayo nawala ng territorial right dyan. Dahil pumirma po tayo sa UNCLOS. Ngayon, si China is also a signatory of UNCLOS. So bakit natin siya iintindihin na siya pwede niyang ipilit yung kanyang historical claim tapos tayo hindi? Yun po ang hindi ko naiintindihan sa mga pro-China apologists na nagsasabi, intindihin natin ang pinanggagalingan ng China. Sige, naiintindihan natin, meron kayong claim. Pero it doesn't necessarily mean na tama yung claim. Kasi po, meron tayong international law na sinusunod. Meron po tayong UNCLOS. Ngayon, kung ayaw nilang sundin ang UNCLOS, umalis sila sa United Nations. Umalis sila sa UNCLOS, umalis sila sa United Nations, umalis sila sa UN Security Council. Because mga kotsero, hindi pala sila susunod sa sa batas na napag-usapan na, napag-agrihan ng buong mundo. Yun po yun mga kotsero. Doon po ang pinanggagalingan natin. Meron tayong international law. Bakit kapag pinag-uusapan natin ang anything related sa West Philippine Sea, bakit ang narrative ng ibang mga Pilipino kailangan intindihin natin ang China? Yung kapwa Pilipino ayaw nating intindihin. Yung mga mangingisda diyan sa na hindi makapangisda, yung mga ating Coast Guard na hindi makapagbantay ng ating mga karagatan, yung ating AFP na pinipilit bantayan ang ating teritoryo, ang ating sovereign rights diyan sa West Philippine Sea, hindi natin sila iintindihin? Sana mga kotsero, unahin naman natin yung interes ng bansa. Interes sana ng Pilipinas. Hindi yung iintindihin natin yung interes ng China. Kaya nga mga kotsero, ito may sinabi si Secretary Gibo kahapon lang. Sabi niya, don't fall for China's fake news on Ayungin. Kahapon lang din to. Pakinggan natin yung sinabi ni Sec Gibo. Can I just have a sidebar to the media, no? With your indulgence, Your Excellency. Alam nyo ba, maraming nagtatanim ng fake news, no? Katulad ng sinasabi nila, may pangako kung sino man na gentleman's agreement na hatakin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin.
Pag ating pinatulan yan, ang lalabas, tayo-tayo magtuturuan, tayo-tayo mag-aaway-away sa tanim na propaganda na yan. Tapos tawa ng tawa ang ating katunggali habang tayo nag-aaway-away dito. Kaya wag na natin patulan, mga kababayan, yung mga fake news na ganyan. Tutukan na lang natin ang interest natin sa pagsuporta sa ating mga galaw patungo sa pag-secure ng ating exclusive economic zone at ang ating teritoryo. Huwag natin patulan yung mga fake news na yan. Ang daming pumatol, tuloy nag-aaway-away. Tumatawa ang katunggali dahil sila nagtanim. So, nag-aapila lang po ako sa ating mga kababayan. Kung pwede lang po, manaig po ang ating pag-iisip para sa ating bansa rather than na mag-aaway-away po tayo. Salamat po. Agree ako kay Secretary Gibo, mga kotsero. Agree ako sa sinabi ni Secretary Gibo. Kesa nag-aaway-away tayo, nagtatalo-talo tayo dito, bakit hindi natin unahin yung interest ng bansa? Bakit hindi natin unahin yung interest ng Pilipinas? Saan ba yung ano niya? Yung keynote. Wala bang keynote dyan? Ayan, no? Tutukan na lang natin ang interest natin sa pagsuporta sa ating mga galaw patungo sa pagsuporta sa ating exclusive economic zone at sa ating teritoryo. Huwag nating patulan ang fake news na yan. Ang daming pumapatol. Kailan natin uumpisahan? Protektahan yung interest natin. If at this time, kung sa ngayon, ang ating interest, pabor ang pagkiling natin sa US sa ating interest, sa interest ng bansa, yun ang tamang gawin. Yun ang tamang gawin. Kung ang interest ng Pilipinas ay nabibigyang pansin dahil sa pagkiling natin sa Western world, hindi lang sa Amerika, sa Western world, US, UK, EU, Japan, South Korea, New Zealand, Australia. Yung G7. Kung yung ating interest ay naka-align o parallel sa interest ng G7, justified yung pagkiling natin. Ang akin lang dito, sana i-secure ni Presidente Bongbong Marcos at ng kanyang gabinete. I-secure nila yung makukuha ng Pilipinas sa pamamagitan nitong pagkiling natin. Sana po hindi magkaroon tayo ng repeat ng nangyari kay FPRRD kung saan ibinuhos natin ang ating ligaw sa China, nanligaw tayo ng wagas, nagsumuporta tayo ng wagas, pinrioritize sila ng wagas, tapos ang ending, wala tayong nakuha. 2 tulay, 5% of the total pledge ang naibigay lang sa Pilipinas. Kung hindi nyo po alam. Maski po si NEDA Secretary Balisacan, sinabi ho niya na kailangan pa ho ngayon humanap ng ibang popondo sa mga proyekto na ipinangako ng China dahil walang natuloy maski nung panahon ni FPRRD. 2 lang, di pala wala. 2 lang ang natuloy. So kailan natin iisipin yung interest ng bansa? Ngayon, may anyone can argue, sabihin, ang interest ng bansa ay dapat hindi magkaroon ng gera. Who said that there will be war? Magkakagera ba? Palagay nyo? Where is this fear-mongering coming from? I don't understand. So mga kotsero, ulitin ko lang ang apel ako sa mga mamamayang Pilipino na nanonood ng ating channel. Unahin uli natin ang interest ng bansa. Huwag na natin bigyan ng pansin yung interest ng China, yung interest ng Amerika, yung interest ng kung sino mang bansa. Unahin muna natin sa Pinas. Kung may pakinabang tayo makukuha dyan,
sa pagkiling natin sa Western world muli, sana ho matuloy. Wag lang ho sana tayo magkaroon ng repeat nung nangyari kay FPRRD na kumiling tayo sa China tapos wala nangyari. Anyway, tsaka mga kutsero, mukhang malabo na rin matuloy yung mga pinangako ng China sa Pilipinas. Dahil malapit na sila magkaroon ng recession. So yung pinledge nila sa bansa, I don't think it will happen in the next during this term of PBBM or even the next decade. Malabo ho. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit. They're almost in the recession. Ang China. I-google nyo po yan. Basahin nyo po yung mga world news. Yun po mapapabasa nyo. They're almost in a recession. Youth unemployment is beyond 20%. Na hindi na nga nila binibilang yung kanilang youth unemployment. Magpa-file na ng bankruptcy ang Evergrande. Yung kanilang isa sa mga malalaking real estate companies doon. Maraming walang trabaho. Maraming negosyo ay hindi makapag-operate ng maayos kasi nagka-cut ng cost. Cost cutting sila ng mga empleyado, nagtatanggal ng empleyado. O syempre dahil walang trabaho pa yung mga tinanggal na empleyado, hindi mo na maglalabas ng pera. So hindi masyadong umiikot ang pera ng China ngayon. Pa-deflation na sila. So yung mga naipangako ng China, malamang sa malamang, mapapako na naman yan sa ngayong administrasyon ni PBBM. So we need to align ourselves with partners na subok na natin. Na kahit may mga konti tayong compromises, may nakukuha naman tayong balik. Kailangan lang siguraduhin ng Marcos administration na yung makukuha nating balik ay sapat doon sa risk na pinapasok natin. Sana po sapat. Hindi lang po barya-barya. Tulad ng ginawa dati. So, we're going to hope on the wisdom of the Marcos administration, di ba? With regard to that. We're going to hope that they will do it well. And it seems they're doing things right. Kasi bukas na bukas ngayon ang partnership natin with Australia, bukas na bukas ang partnership natin with Japan, with South Korea, with India, Vietnam, the US. All of a sudden, biglang nagbukasan lahat to. Na dating sarado sa Pilipinas. Or hindi gaanong kaluwag sa Pilipinas. All of a sudden, we are in this position. So the government should take advantage of this. Pagsamantalahan to ng ating administrasyon para masulit. So, mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Ayan, so wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jai YouTube channel at pa-follow din po tayo sa ating Facebook page. At wag niyo rin pong kalimutan na meron din po tayong live streams na naka-schedule every now and then kung meron akong libreng schedule. So, ayun po mga kutsero ha. I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right, so bye everyone. See you next time. Bye!